Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y
Good morning, Jesus! Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko siya'y nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko siyang nag-iingat. Sa daraanan ko siya'y nag-iingat. Sa daraanan ko siyang nag-iingat. Alright, thank you, Lord. Once again, welcome mga kapatid, Comfy Family and CSM. Welcome sa ating last episode for February ng Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Ayan. So, before anything else, start muna tayo with our opening prayer. Ayan, thank you, Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, sa magaganap, Lord, na episode na ito ng Awit ng Pag-ibig. Thank you, Lord, sa mga CSM, dating CSM na nandito, Lord, na aming guest, upang magbigay glory, mag-share ng kanilang experiences, Lord, para sa mga CSM ngayon. Thank you, Lord, sa wisdom, sa pagpapala, sa blessing, sa protection, and sa favor. Be with us today, Lord, sa aming gaganaping episode, and lahat ng papuri at glory babalik sa inyo. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, February, ano ngayon? 24. 24. Ayan, last episode na, ng Feb-ibig. So, habol tayo. Hindi pa natatapos ang celebration ng Valentine's Day. So, kaya nandito, if you notice, nandito yung ating mga recent graduates ng CSM. Yes, mga newlyweds. Sabi nga nila. Ayan. Pakilala muna tayo. Ako nga pala si Brother Dave, CSM Core from Makati West. Ayan, at andito na naman po ako, Sister Angel from Makati West din po. Sige, yung mga guests natin ngayon, sila yung mga newly graduate sa CSM kasi ano na sila ngayon, part ng Comfy Singles and Married na. Kasi siguro kinasal sila, magkikwento naman sila ng story nila later. Pero pakilala muna kayo mga kapatid, sino ang inyong nanay, tatay, para makilala ang ating mga kapatiran. Sige, mag-start tayo kay Sister Sarah. Hi, hello po mga kapatid. Ako nga po pala si Sister Sarah. Ang tatay ko po si Brother Celso at ang nanay ko po, Sister Lisa de Guzman po. Thank you, Lord po. Hi mga kapatid, ako po si Brother Ian Abena. Kapatid ko po si Sister Jennifer and si Sister Tata. Father ko po and mother na sa malayo. Thank you, Lord po. Pero umatid po sila. Thank you, Lord po. Ayan, thank you, Lord. Ako naman po, Sister Erica.
halos buong angkan din po namin nasa comfy, nag-serve kay Lord. So, ang parents ko po, Sister Merly, Brother Eric, tapos pamangkin din po ako nila, Minister Elmer, Brother Anol, at Sister Lisa na nasa US na. So, yan. Thank you, Lord. Hi po mga kapatid. Brother Joby de Guzman po. Anak po ni Brother Celso and Sister Lisa po. Yun lang po. Ayan, bali magkapatid po si Brother Joby at saka si Sister Sarah. Ayan, umpisa na natin agad to dahil Feb-Ibig at Love Month. Yan, may unang question tayo sa kanila. First question natin, kanino ba? Kay Sasa muna at Ian. Paano ba naging kayo? Paano ka niligaw ni Sasa? Paano naging kayo? Ayan. Okay. Hindi, kasi medyo bata pa kami noon, kaya nag-refresh muna kami ng ng kwento. Ang nangyari po kasi noon, nag-uusap-usap na po kami sa phone, yung mga madaling araw, hanggang madaling araw na usap, hanggang sa one day bigla na lang siyang nag-I love you. Tapos tinanong ko siya, bakit ka nag-I love you? Tayo ba? Tapos biglang sabi niya, oo. So kami na daw nun. So yun po, ganun lang ka-smooth yung naging kami. Yun po. Sila Sister Erica. Ito mabilisan. Ito, tingnan natin. Yung sa amin naman po, parang ganun din po eh. Ano ba yan? Kasi mga previous po, matagal. Pero kay Sister Erica, parang subukan natin. Parang ganun po yung nangyari. Wala pong ligawan na nangyari. Parang, tara, mag-ano na lang tayo. Trial and error. Trial. Buti hindi nag-error. Tapos, yun, date lang ng Tapos, nagulat, yun, nahuhulog na palang loob namin sa isa't isa. Yun. Speed lang. Kasi magkakasama naman kasi sila dito sa loob. So, yung getting to know part, parang na-skip na talaga at all dahil magkakakilala na sila. And, di ba, in-encourage nga natin yung mga CSM na kung makikipag-boyfriend-girlfriend, hanggat maaari nasa service, nasa gawain, or nasa loob. Which is, na-hit nila pareho. So, wala na, diretso na sabi ni Ian, I love you kagad. Wala na to. Ayan. So, next question natin. Sige, ang next question natin, dahil nga, sila, matagal silang naging mag-boyfriend-girlfriend, tapos yun nga, nasa loob na sila. Pero, gusto pa rin naming malaman, when you made the decision na siya na yung magiging partner mo, ano yung mga bagay na kinonsider nyo? Na masasabi mo, Sarah or Ian, na siya yung partner na gusto ko. Lalo na, particularly, yung lifetime partner. So, ano yung mga kinonsider nyo ng mga bagay-bagay when doing the decision-making process? O si Erica naman unahin natin. Ayun. So, sa akin po personally, since yun nga medyo teenager pa ako noon eh. So, honestly, parang yung medyo superficial yung mga bagay na parang kino-consider mo, like kailangan mabait, kailangan, ano ba? Pogi. Pero yung mga ganito, parang nag-answer lang ng slumbook. Pero kahit na, yun nga, parang yung iba, parang ganun ka, babaw lang. May isa lang ako siguro na non-negotiable, which is, gusto ko talaga na believer, na Christian din. Kasi parang nakakompare ko yung buhay nung, kasi hindi naman po ako nag-aral sa Christian school. So, yung mga classmates ko, nung high school, tsaka yung mga friends ko, iba talaga versus dun sa mga naging, yung circle of friends ko dito sa loob ng Confiance. Sila Sarah, sila Jolly, sila Pia. Ibang-iba talaga na, hindi ko naman sinasabi po na masasama yung mga kaibigan ko, yung mga naging kaklase ko. Ano lang, yung tipong, kumbaga sa kanila, kapag nag-pray ka bago ka kumain, that's something that you have to explain sa kanila bakit mo ginagawa. Whereas dito, with fellow believers, yan, mga... Natural na siya. Yeah, parang hindi mo siya kailangang i-justify in a sense na kung bakit ka nagpe-pray, bakit pag alis mo ng bahay, magpe-pray ka. So yung gano'n na parang...
sasabihin ko pa na, kaya ako never na hold up, never na nakawan kasi parang nagpipray ako bago ako umalis. Yung gano'n na hindi masyado naiintindihan nung iba kong friends. Tsaka yun nga yung parang sila kasi, alam lang nila na may Diyos, yung iba, naniniwala sila, pero wala yung talagang relationship. So, eventually, parang pag nag-decide ka syempre na mag-build ka ng family in the future, parang ang hirap naman na kailangan mo pang i-explain na dapat turuan natin yung mga anak natin na lagi sila mag-pray, mag-build sila ng relationship kay Lord. With fellow believers, madali lang siya, mas madali ding i-practice yung faith. Tsaka aligned talaga kayo in terms of yung values nyo. Yun po yung biggest na non-negotiable ko. Si Brother Joby kaya. Yun din po yung yung didiscuss ko rin po kay sister wife na sister wife. Same lang din po na believer po. Iba po kasi talaga pag believer eh. Ayun po yung kinonsider kinonsider ko na kailangan talaga is yung na kay Lord na kasi kung sipin lang po natin na kung hindi po believer, medyo hindi ka pa maintindihan bakit ka pupunta ng Sunday. Bakit ka tumutugtog dyan, mag-date na lang tayo. Yung mga ganun po mga bagay. Kaya mas maganda po talaga na mas kilala si Lord kaysa sa akin. Kaya yun po. Ayan, thank you, Lord. Tama naman kasi talaga eh, no? Iba yung nakakasama, hindi ka na kailangan mag-explain. Di ba? Tama yung, ang ganda ng example na binigay ni Brother Joby. Bakit, ba't uunahin mo yan? Ba't wala kang time sa akin? O kaya, di ba dapat magde-date tayo pag weekend? Yung mga ganon, di ba? So, so parang tama na, iba talaga pag believer. So yun yung naging basis nila sa pagpili or kinonsider nila sa pagpili ng partner. Kahit na bata pa sila. How old were you? 16? Wow, 16. Tapos, 15 daw kino-correct. 15 to 17 17, 2 years. Okay, so 15 and 17. Pero at that young age, sure na sila na dapat believer yung magiging partner ko. 'Di ba? At a young age, alam na nila at sure na sila sa part na yon. Kasi nga dito na rin sila lumaki sa gawain talaga ni Lord. Kaya alam nila yon. Sige, bago tayo pumunta sa side na to, sa mag-partner, mag-aalay muna ng kanta si Sister Erica. At Sister Erica, bakit mo napili itong kanta na to? Ayun. Yung kakantahin ko po, nag-resonate kasi sa amin to when it comes to making decisions na kailangan talaga i-align mo sa salita ng Diyos and sa plans din ni Lord for you. So, yun. Sobrang thank you, Lord, kasi meron tayong Diyos na buhay na kahit anong gawin natin sa buhay natin, whether kahit magkamali ka nga sa decision mo madapa ka, nandyan siya, tutulungan ka niya makabangon and then will point you to the right direction. So yun. Thank you, Lord. In my life, Lord, I will never stop praising your name. I know
for the rest of my life. Jesus, my Lord. Thank you, Lord, Sister Erica. Sabi nga sa song, no? I know in my heart that I can always trust in your name. Sabi nga ni Joby, mas kilala dapat si Lord kaysa sa akin. Parang gano'n, no? Mas may trust. Kasi mahirap kung mas kinilala na yung partner, no? Or mas may tiwala na sa partner. Mas may time na sa partner, pero dun kay Lord, wala. So, it's really important na same yung paniniwala, alam yung values. So, in line sa ni Lord sa plans. So, ayan. Doon naman tayo sa next partner natin. Ano ulit yung question natin? Ano yung mga kinonsider nila na bagay when they made the decision na, sige, gusto ko itong maging partner? Yan. Yan po. Yung sa akin kasi, katulad nung kay Teeka, may mga non-negotiable din ako. Unang-una, gusto ko po kasi talaga, taga-comfy. Taga-comfy po talaga. Hindi ako nagkakaroon ng crush sa taga-labas. Laging taga-comfy lang naging crush ko nung bata ako. Tapos, pangalawang non-negotiable ko, syempre, yung kilala rin si Lord, yung alam yung ginagawa ko sa ministry. Kasi nga, nung kabataan ko, laging may practice yung CSM. Sabado, may practice yung CSM. After fellowship, may practice yung CSM. Every Sunday, fellowship. Yung katulad ganyan sinabi ni Kuya, yung tipong hindi nako-question yan kung bakit ako umaattend, kung bakit ako kumakanta, kung bakit ako sumasayaw. Kaya yun, isa yun sa mga bagay na talagang sabi ko kay Lord nung bata ako, na Lord, kung bibigyan mo ako ng partner, yung hindi ako makikipagtalo para sa'yo. Parang ganun. Walang question. Yung go lang na go. Sige, umattend ka, ganyan. And thank you, Lord, kasi yun yung binigay sa akin ni Lord. Wala nang, magsasabi lang ako, pero pero hindi ako magpapaalam. Sasabihin ko lang na may practice. Tapos isa rin po sa mga bagay na ginawa ko is yung ipinagdasal ko po siya. Kasi nung time na bata po kami, tsaka hindi ko rin kasi nakikita po yung sarili ko na papalit-palit ng partner. Parang wala siya sa personality ko. Kaya sabi ko, since siya yung boyfriend ko noong time na yon, and talagang nafe-feel ko na seryoso na yung nararamdaman ko sa kanya, sabi ko po talaga, Lord, kung gusto ko na po talaga si Ian, makikipagtulungan po ako sa inyo para maging maayos yung life niya. Yung gusto ko po, yung pareho po kaming sasamba sa iyo, yung pareho po kami magiging active sa church. And thank you, Lord, kasi eto, katabi ko siya ngayon. Kaya iba rin po kasi talaga kapag sa ganitong gawain ka lumaki. Talagang may mga non-negotiable ka na ma-consider sa life mo, lalo na kapag para sa future life mo, ganun. So yun po. Ito na. Buhat na, Brother Ian. Ayun po. Thank you, Lord. Yung sa akin po, one na kino-consider ko po. First po kasi, lumaki po ako sa labas. Share ko na po. Lumaki po ako sa labas and then maloko po yung life ko. Sa labas ng comfy. Labas ng comfy. Okay, liwanagin natin yung labas. Sa makamundong sistema. Okay. Ngayon po, sabi ko kay Lord, nag-pray po ako sa Kanya na kung isang babaeng ibibigay niya sa akin, gusto ko po yung magandang relationship kay Lord. And then yung family niya. Kasi yun yung wala ako noon yung time na yun. Tapos yun po, nung nahikayat na po ako ni Sister Sarah na magtuloy-tuloy, pumunta ako ng Comfy, sabi ko, Lord, ito po yung babaeng binigay mo sa akin. Pero maloko pa rin po ako noon. Sabi ko, ito ba yung binigay mo sa akin, Lord? Bawat po na ginagawa kong kalokohan, sinasabi niya sa akin, mag-pray ka. Tapos umattend ka, mag-pray meeting ka, sumama ka. Sabi ko, Lord, baka ito nga yung babaeng yun? Kaya nagpapasama to kay Lord talaga na yun yung isang consider ko na gusto ko, yung mapapangasawa ko, yung bibigay niya sa akin panghabang buhay, yung magandang relationship kay Lord. Yun po. Amen. So talagang maganda yung ganong partner na ipagpe-pray ka kasi una, wala talaga tayong magagawa Kahit anong hila mo dyan, itali mo sa Comfy. Kung may kalokohan yan, may kalokohan talaga yan. So ilalapit mo talaga kay Lord. Hindi natin kaya yun So
doon natin sila ilalapit sa ano. Yun yung pinakamagandang ano ng relationship, yung dadaling ka sa Lord. Amen. So ayan, explain din kung bakit ito yung napiling song. Ito po yung napili kong song kasi nga, simula bata ako, lagi ko pong sinasabi na, Lord, kung anong will mo sa buhay ko, dun ako. Sa dami ng pinagdaanan, hindi lang personally, pati sa family ko, ibang-iba yung ginawa mo sa life namin. Kaya, dun ako sa kung saan mo ako gustong ilagay. So, ito po yung song na yun. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful and worthy to be praised. You are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God, to you I belong. You are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God, to you I belong. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful. For you are so wonderful. For you are so wonderful and worthy to be praised. Ayan, thank you, Lord. Talagang napaka-wonderful naman talaga ni Lord, tsaka worthy to be praised. At dahil dyan, break muna tayo. Bati muna tayo dun sa mga nagsa-celebrate ng birthday at anniversary today, February 24. Ayan, ang mga may birthday at may anniversary. Happy birthday, Pastor Oying Cabral, Sister Tess Borja, Brother Juanito Tenorio, Sister Dali Toledo. Anniversary, wala, no? Ayan. Brother Bong, pasok! Happy Happy birthday!
Happy birthday ulit mga kapatid. Ayan. So, kanina narinig natin ano yung mga kinonsider nila sa pagpili ng partner. Ngayon, gusto ko namang malaman kasi ano na sila mga married couples. Actually, mga young couples pa. Gusto ko malaman na syempre nung mag-boyfriend-girlfriend sila, hindi naman laging rainbows and sunshines and good days. So, syempre may mga ups and downs yan. Pero, paano nila nalaman na eto na, siya na talaga? And kung may pinagdaanan ba kayo na parang, nagdalawang isip ka, biglang, ano yung mga revelation ni Lord? Or paano mo nalaman na siya na? So, unahin natin siguro this time sila, Sister Sarah. Ayan na. Ayan na. Eto na nga. Ang the one. Yung sa akin po, kasi po, 20, may taon. At least May pagbabalik na. Hindi, 2021 kasi, may nangyari po sa relasyon namin na dumating sa point na ayoko na. Nasabi ko, ayoko na talaga. Nag-uusap kami dalawa ng personal. Tapos sabi ko, hindi, ayoko na, tama na. Kasi masyado nang nagkakasakitan noong time na yun. Parang sabi ko pa nga noon, nagsimula kasi tayo ng bata eh. Ganon. Baka masyado lang tayo naging komportable sa isa't isa. Baka hindi talaga para tayo. Ganon, parang ganon po. Tapos bigla po siyang nagsabi na, bigyan mo pa ako ng isang chance. Isama mo ako sa comfy ngayon. Gusto kong makausap si Tito Arnold. Magko-confess ako. Nagpa-pray. So, nung time na po na yun, bigla akong parang napatigil na parang, parang first time. Parang first time na gusto niya na magko-confess siya ng kung anong ginawa niya. Tapos magpapa-pray over siya. Parang first time niyang sinabi sa akin yun. So, parang walang pagdadalawang isip. Sabi ko, sige, tara, muna tayong comfy. Tapos yun, sinama ko siya sa comfy, nag-usap sila ni Tito Arnold, pinag-pray siya ni Tito Arnold, pinag-pray kaming dalawa yung relationship namin. Tapos yun, sabi ko, ay, hindi pala sayang lahat ng pinagdasal ko noon. Thank you, Lord, kasi meron pa, ito pala yung sinasabi ni Lord na, anak, maghintay ka lang. Ito pala yung answered prayer. And thank you, Lord, kasi, siguro isa rin yun sa mga advantages na kilala mo talaga si Lord kasi dumating sa point na ayaw mo na pero dahil iba yung will niya, iba yung plano niya sa life mo, alam mong siya at siya yung gagawa ng way para maging maayos yung buhay mo. And yun, thank you Lord. Siguro isa yun sa parang, ay, sige, si Ian. Sige, Lord, bigyan mo, samahan mo ko, bigyan mo ko ng mahabang pasensya. And, ayan, ito na nga, ayan. Yun lang po yun sa akin. Yan. Thank you, Lord po. 2021 yan, no? Oo, yung year ng kasal nila, kuya. Opo. Nung akala ko 2021. attend ako ng kasal nilang wala akong partner. Yun po noong 2021, medyo nalihis po ulit si Brother Ian Lanlandas eh. Tumawid na naman sa kabila. Lumabas na naman. Lumabas na naman. Basta naman. Ayun po, nung share ko na rin po yun, nagkaroon po ako ng malaking kasalanan kay Sister Sarah po nun. Then, yung nagsabi siya sa akin, ayaw niya na, ganyan, nandito po siya sa comfy, nandun po ako sa amin. Ang ginawa ko po nun, nakipag-bonding ako sa mga kaibigan ko hanggang hindi ko nakilala yung sarili ko. Tapos, dahil dun po, walang kapitbahay na makaawat sa akin dahil hindi ko na, nag-ano na po ako. Ngayon po, ang ginawa pala ng mga kaibigan ko at mga pamangkin ko, tinawagan si Sister Sarah. Tapos hindi po ako naniwala kasi panahon na pandemic yun, di ba? Panahon, bawal bumiyahe. Hindi ako naniniwala, sabi kong ganun. Tapos nandun po ako sa ilog. Sa ilog po namin, may daanan na tatawid ka, pero sakto lang yung paa. Ngayon, syempre, pag gayon ako, ganyan po. Sabi, nandiyan si Sarah. Sabi ko, pagtingin ko po dun sa liwanag, sumigaw siya. Iyan. Alam niyo po yung nangyari, parang Lagot. parang yung malaking leon na matapang, naging pusa, naging kuting. Ganun po yung nangyari sa akin. Tapos tumayo ako ng diretso, tapos dire-diretso lakad. Uwi na ako. Gumanon lang po ako sa mga kaibigan. Doon ko po napatunayan na pag binigay talaga ni Lord yung mga sundalo niya para sa'yo, wala kang magagawa eh. Kahit ikaw pa yung pinakamabangis na leon dito sa
magiging kuting ka po talaga. Kaya po yun isang kinoconsider ko talaga na Lord, ito talaga yung babae. Ito yung babae na pakakasalan ko. Kasi ito yung magbibigay sa akin. Ito yung magtutulay sa akin para mas lalo pa kitang makilala. Yun po yung sa akin. Thank you, Lord po. Ayun, so thank you, Lord. Natatandaan ko yan kasi yun yung panahon na online pa yung ating youth hour. And laging umaattend tong dalawa. Ayan, so nag-share nga sila na yan, humingi sila ng help kay Minister Arnold pala, no? Ayun, good job. Good save yun, Brother Ian. Hindi kasi tama yun. Kaysa tayong CSM, we ask for opinion or advice sa mga friends, lalo na sa labas. Talagang walang ibang better na kundi yung nasa loob, yung mga talagang nilolook up natin, yung mga nagbe-mentor sa atin. Kasi sila talaga, pinagdaanan na nila yan. So, talagang good na dun sila nag-reach out at humingi ng guidance, nagpa-pray, tapos, sobrang tama yung mga decision. So, kung mapapansin nyo, faithful talaga si Lord. Nature niya talaga kahit anong kalokohan natin, nakikita niya yung puso natin na willing tayong bumalik at na humingi ng tawad. So, thank you, Lord. Kasi, yun nga, since yung series natin is about making decisions, no? Ayan, nag-decide si Sister Sarah na, to love Brother Ian kahit may mga ganong days na hindi ka love-love, no? Talagang decision decision mong mahalin yan daily. So, hindi naman sa kailangan effort. Pero bumalik ako kay Lord. At nag-decide din si Brother Ian na Yes. bumalik talaga kay Lord. Yes. Sige. Sila'y aawit. Oo. So, Brother Ian, bakit nyo napili itong kanta na to? Ayun na yun. Kasi po, andyan na po talaga eh. Araw-araw po kailangan ng guide ni Lord. Yung lyrics talaga. Nandyan na po sa lyrics. Kasi po, eto ngayon, sa kasalukuyan naman po, bilang mag-asawa, hindi po laging perfect. Laging merong tampuhan, kulitan, ganyan. Pero yun po, kailangan yung guide ni Lord. Lalo na sa decision namin dalawa, kailangan iisa na lang po. Yun po. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob, papuri sa'yo lang ibibigay. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob, papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko'y nagpupuri sa'yo, dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan,
kabutihan, papuri sa'yo lang ibibigay. Luwalhati sa'yo lang ibibigay. Lahat ng papuri sa'yo lang. Amen. Thank you, Lord. Tunay nga kasi talagang everyday, kailangan talaga natin yung guidance ni Lord. Eh. Lalo na, yun nga, pag mag-asawa, tsaka pag bagong mag-asawa, kasi nasa ano pa rin parang getting to know ng bagong phase kasi ng journey ng life nila. So, let's hear it from Sister Erica and Brother Joby. So, may times ba na parang nagkalabuan o nagkaroon ng challenge, pero paano na uwi sa decision na siya na talaga? Ako daw muna. Sa problema po kasi, magagaan lang po yung problema namin dinadaan. Example, mag-basketball ba ako mamaya o hindi. Mga ganun po. Yung mga bagay na ganun, wala naman po masyadong mabibigat na problem. Thank you, Lord, dahil di kami binibigyan ng malalang challenge. Pero kung may bibigay si Lord na challenge, is ready naman kami basta kasama siya. Lahat naman po kaya, basta kasama po si Lord. And paano ko po nalaman na siya? Nung nakita ko siya naghugas ng pinggan. Joke lang. Nung na-ECL po ako kasi, wala po akong, kasi sinasara, may mga pasok. Wala po akong kasama, Sister Erica lang po. Nag-leave po si Sister Erica para po samahan ako sa surgery ko sa ospital. Then, nung natutulog na po ako, nagising po ako ng madaling araw. Kita ko siya dun sa upuan lang, yung nakabaloktot na, kasi, siya yung bantay ko. Then, yung thank you Lord, kasi, kung hindi, doon ko po nakita na, siya na si The One. Ganon. Yan. Yes. Malapelikula. parang Yung movie mga talaga, napapanood no? mo sa teleserye, yung na-hospital, tapos may Buti, may nagbabantay, VL balance pa. makakatulog. Gusto ko po kasi ng yung aalagaan po ako. Kita niyo naman po sa katawan ko. Alaga. Di ba? Ganon po. Kaya, yun po, nung nakita ko na aalagaan ako, nakita ko po na siya na po talaga yung binigay ni Lord para sa akin. Paano ka nag-propose, Brother Joe? Na-bless po kami ni Lord na makapag-propose po sa Japan. And po yun, si Sister Sarah po yung taga-tago ko nung sing-sing. Tapos nung birthday po ni Sister Sarah din po yun January 16. Tapos nasa Team Lab po kami yung Illusion. Kinakabahan ako kasi nakikita ni Sarah na, Kuya, huwag kakabahan. Hindi mo ma-enjoy yung kasi magpasok po namin doon, ang ganda, dapat na-enjoy mo. Ako, naghahanap na ako sa saan ako pwesto, saan ako luluhod. Iniisip ko po, luluhod ako sa malambot kasi masakit sa tuhod. Yan, tapos message ko na po si Sarah, nasa na kayo? Nandito na ako sa location. Kasi wala pa yung sing-sing. Tapos yan, thank you Lord po dahil hindi ko rin po alam kung sasabihin. Hindi nga po ako nagsabi ng Will You Marry Me. Lumuhod lang ko ako, tapos yan. Yun lang po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayun. Siguro, contrary naman kay Joby na parang isang beses niya lang. Kasi sa akin parang ang daming confirmation na So, hindi naman po nalilingid sa karamihan kung ano yung parang naging buhay namin, ng mga magulang namin, gano'n. Si Brother Joby kasi, siya problem solver siya. So, parang every time na may problem ako, madalas sa family, gano'n. Parang siya yung laging nag-sweep into solve. Siya yung ginagamit ni Lord, essentially. Parang multiple naman yung confirmation na binigay sa akin ng Lord nung una. Parang, nung college pa lang kami, parang, kasi nga dami namin naging problema nun sa family. So, nung pumapasok ako sa school, wala akong baon. Ganun, hinahatian niya ako ng baon niya. To think na parang,
ang layo ng school namin, parehas kaming nasa Manila, ganun. Tapos parang, grabe naman to, inatian ako ng Provider baon niya. na agad. Yun no? nga. Lakas. Thank you, Papa. So yun, inahatian niya ako para lang makapasok ako sa school. Tapos nung first time po naming tumira na sa labas ng Comfy, bago lang po ako dun sa bago kong trabaho noon. Tapos ang layo sa Makati, Cavite pa ako nanggagaling. Pero binless kami ni Lord ng sasakyan. Sobrang tight ng budget namin noon kasi syempre parang binabayaran namin ng monthly yung sasakyan. Tapos ang ginagawa ni Joby from Parañaque, from dito sa Comfy, gigising siya ng 3:00 ng umaga para masundo ako ng 4 sa bahay. Para sabay kaming maka-travel papunta sa araw-araw yun, ganun yung parang sacrifice niya na kasi nga, yun nga, parang sobrang problem solver niya eh. Tapos, ang di ko talaga makakalimutan and siguro, yun yung pinaka-confirmation ni Lord na eto na talaga. Kasi parang kung ako lang naman nag-decide na siya na, kailangan ko pa din ng confirmation ni Lord. Si Papa niya, si Papa Celso, siya yung naka-assign sa amin dati sa prayer meeting sa Lower South. Doon pa sa lola ko sa Mary Homes. Tapos, nung time na yon parang may nangyari sa amin sa pamilya. So, ayoko umattend ng prayer meeting kasi parang nagpapasaway ako kay Lord nung time na yon. Tapos, parang one-on-one niya ako na, parang kinausap niya ako na pinaliwanag niya sa akin kung ano yung na may mga nangyayari talaga na minsan hindi umaayon sa mga plano natin, ganon. Tapos sa pinakadulo ng lahat ng yun, sabi niya sa akin, parang, kaya ikaw, huwag mong hihiwalayin si Joby. Sabi niya sa akin. Kasi siya daw yung magiging rock ko. So yun, which is totoo naman, parang, for the past couple of years, grabe yung life na binigay sa akin ni Lord. Hindi pa ako nagrereklamo, Lord. Sobrang thankful ako kasi dahil sa lahat ng pinagdaanan namin, parang mas tumibay yung relationship ko kay Lord and yung paniniwala ko na buhay talaga ang Panginoon. So yun nung kinausap ako ni Papa Celso ng ganun na nung time na yun parang iisip ko, it's not that serious kasi di pa naman parang ilang years pa lang naman kami, pero ang weird lang na yung tatay niya pa mismo na nagsabi na, huwag ko daw hiwalayan si Joey kasi siya daw yung magiging rock ko sa lahat ng pinagdadaanan ko. And thank you, Lord, kasi totoo naman na yun nga, siya yung rock. Talaga. Bukod kay Lord. Mukhang rock. Nasasandalan ko talaga siya Thank you, Papa. So, yun. Thank you, Lord. Yun po. That's how I knew. So, knight and shining armor pala ang ni Joby, no? Pero, syempre, sa pamamagitan ni Lord yun. Kaya siya nagiging rock ni Erica. Kasi rooted na rin si Joby talaga in Christ simula nung bata pa sila. So, ang inyong awitin. Ayun, I think yun nga yung na-share ko po na sa lahat ng pinagdaanan namin, di lang sa family, kahit sa relationship namin, kami, nagbago kami, like in bad ways, in good ways, nag-mature kami, nag-grow kami sa relationship namin. Pero isa lang yung talagang consistent sa buhay namin, which is si Lord, na kahit mawala kami, madapa kami, pag bumalik kami, nandyan siya, open arms, natanggap niya kami. So, thank you, Lord. Yeah. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo, Jesus, sa lahat ng panahon. Ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw hanggang sa 1,000 salinlahi. Bawat labi magsasama
pinatawag, binigyan ng bagong pag-asa. Habang nabubuhay, ikaw ang pupurihin. Kamangha, mangha ang iyong mga gawa. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sala ko'y pinatawag, binigyan ng bagong pag-asa. Habang nabubuhay, ikaw ang pupurihin. Habang nabubuhay, ikaw ang pupurihin. Thank you, Lord. Amen. Tunay nga, kamangha-mangha naman talaga lahat ng gawa ni Lord. Dito nga sa dalawang partner na guest natin this morning, ang daming revelation. Ngayon ko lang din talaga, kahit mga inaanak ko to sa kasal, ngayon ko lang narinig din yung mga story nila na ganun pala yung pinagdaanan nila. So, it only shows us and tells us na yung pagpili talaga ng lifetime partner, hindi talaga din ganun kadali kasi nga, it's a lifetime decision din talaga. Gusto ko i-share yung sa Psalm 25, verse 4 to 5. Sabi dito, "Show me the path where I should walk, O Lord. Point out the right road for me to follow. Lead me by your truth and teach me, for you are the God who saves me. All day long, I put my hope in you." Parang bagay nga to kay Brother Ian din di ba? Yung pinagdaanan niya Kasi si Lord ang nag-save sa kanya through Sister Sarah. So, yun nga, sa pagpili ng lifetime partner, ang natutunan natin this morning, i-recap ko lang. So, ako, ang natutunan ko, tsaka natin, based sa mga testimonies nila, is number 1, tanungin mo, is this person a true believer in Christ? Napaka-importante nga, di ba, na believer talaga ni Lord, na same faith kayo. Kasi yun nga, hindi ka tatanungin, bakit kapag Sunday busy ka, pag Saturday busy ka din, bakit may practice pa ng ganito, bakit may ganon, di ba? So, kasama mo sa service kay Lord. Sabi sa 2 Corinthians 6:14, sabi, "Do not be unequally yoked together with the unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness?" Iba kasi yung kasama mo talaga siya kay Lord. Kasi, di ba yung case ni Brother Ian na napupunta siya sa labas ng comfy. Tapos yung mga kapitbahay nila, walang masyadong nagre-remind sa kanya na, "Uy, balik ka." Pero kapag yung partner mo, believer, kahit na mas stray ka o mas way ka, may hahatak at may hahatak sa'yo. Sabi nga si Brother Ian, merong leon. Natatawag sa'yo, "Ian! Balik ka dito." Di ba? So, yun yung isa sa, tatanungin mo, parang nagbabasa ba to ng Bible? Nag-attend ba to ng church? Nagpe-pray ba to? Importante kasi yun Kasi, doon nga sa nabasa ko, sabi, bakit nga ba nagpapakasal? Hindi lang dahil, kasi love ko siya. Hindi lang doon nag-end yun. Sabi, because when you marry to go deeper in Christ. And dapat magkasama kayo doon. Dapat yung kapartner na hahanapin mo is sabay kayo na mas lalong lalalim kay Lord at mas lalong lalago kasama si Lord. So, dapat yung pipiliin mong partner, kasama mo siya doon sa journey na yon. Ano pang next question na pwedeng maging guiding principle sa mga kabataan na lalo na nagpe-pray ng kanilang lifetime partner? Second is, kailangan kilalanin mo yung tao kasi you have to marry a potential best friend. Bakit? Kasi yung love, eventually mawawala din siya magda-die down din siya. Hindi na siya yung honeymoon days na sweet-sweet.
magiging companionship na lang siya. So, kailangan yung kasama mo, parehas kayo ng interest, masaya kayong ginagawa yung mga bagay na to. Kasi paano pag wala na yung love, di ba? Kasi syempre, pag 90 na kayo, di ba? So, tatambay-tambay na lang. So, dapat na-enjoy niyo pa rin yung companion ng isa't isa, lalo na't kasama si Lord. Sabi nga, marriage means decades together. So imaginein mo, taon na makakasama mo tong taong to. So kailangan, masaya kang kasama yung tao. Tingnan mo sila, masaya sila lagi magkasama, di ba? At saka tatanungin mo, anong klaseng tao ba tong papakasalan ko? Nagsisinungaling ba to? Honest ba to? Naguhugas ba to ng pinggan? Moody ba to? Di ba sabi ni Joby? Siya na yun, naguhugas siya ng pinggan. Bakit pati yung paghuhugas ng pinggan kasama? Kasi sabi nga, di ba, love is blind. Di ba? Kasi nabubulagan ka pag mahal mo nawawala yung ibang factors. Pero pag kinasal na, wala na yung blinders. Lahat yan, kita mo na, humihilik, tumutulo ba laway niyan, madumi ba yan sa kwarto, naghuhugas ba yan ng pinggan. So lahat yun. So kaya kailangan, kilalanin mo, at lalo na, yun nga sabi na, mas kilala niya si Lord. Kasi magagabayan kayo lagi. Kasi nga, di ba, yung vow sa marriage, for better or for worse. Hindi naman sabing for better and for better, di ba? For richer or for poorer. So kaya kailangan yung through thick and thin talaga, nandyan. And yung lagi nating pangatlo, yung lagi narinig natin sa kanilang dalawa, di ba? Present your life partner before the Lord in prayer. So, pagpe-pray talaga, dapat may word. Kasi minsan, sabi nga, we are the highest form ng creation ni Lord. And because we are so intelligent as humans, we can justify our decisions and our actions. Pero minsan, yun nga, masyadong favor sa gusto natin, hindi na pala yun yung gusto ni Lord. Hindi na yun yung will ni Lord. So, kailangan doon at doon tayo sa word ni Lord. Pag yun ang sinabi ni Lord, hindi mo na matatakbuhan yun. So, dapat doon ka. Ano pa? Ito gusto ko to Choose a life partner who is mature and not lazy. So, bakit, sister? Bakit naman? Di ba? So, a life partner should be matured emotionally, spiritually, and financially. Hindi naman sinabing kailangan mayaman. Gano. Hindi naman. Kumbaga, matured financially, meaning marunong mag-handle ng finances. Tapos, emotionally, lalo't na spiritually. Actually, may mga verse tayo dun sa about laziness. Isa sa verse nga, Proverbs 21:25. The desire of the lazy man kills him, for his hands refuse to labor. Tamad ayaw magtrabaho. Hindi naman sinabing kailangan may trabaho. Kasi halimbawa, I would set the example of me and my husband, di ba? I'm the working person sa aming family kasi unconventional. So, ako yung nag-work. Siya yung nasa bahay, pero that doesn't mean he's lazy kasi he does all the household chores. Yun yung labor, yung division ng labor namin. So, dapat talaga, may isa pang verse about laziness. Proverbs 18:9, whoever is lazy regarding his work is also a brother to the master of destruction. Nakakatakot, diba? Master of destruction. So, ayaw naman natin yon. Yung next two, narinig na rin natin sa kanila, recap lang, is ask help from spiritual authorities, yung pastors, yung leaders. Parang ginawa ni Brother Ian. Nag-confess siya kay Brother Arnold, nagpa-pray siya. Kasi yun nga, minsan, we're so clouded with our emotions, with this world, so hindi tayo nakapag-isip ng tama. So pag-guided tayo ng mga spiritual leaders natin, kaya nga yan nilalagay ni Lord dyan for a certain reason, para tayo ay mag-guide. Sa CSM, pwedeng yung mga ate, pwedeng yung mga core, or yung mga teachers, at pwede din naman yung mga parents mismo natin. Kasi nga, binibigyan tayo ni Lord ng mga malalapit sa atin. Minsan, pag hindi talaga tayo sure, kahit ilang beses na binigay sa'yo ni Lord yung word, ayaw mong makinig, i-confirm yun ni Lord through your loved one. Kasi yung loved one mo, wala naman din ibang gusto yan, kundi yung ikabubuti mo. So, ginagamit sila ni Lord sa ganong mga pamamaraan. So, yun. I praise and thank the Lord na sila ay naging honest, tsaka shinare talaga nila yung kilig moments, yung mga challenges na encounter nila sa relationship nila. Kasi nga, hindi din naman talaga madali. So, sana ma-inspire yung mga nanonood nating CSMs na tingnan mo yung naging fruit na sila ay pare-parehong umpisa sa CSM,
Children pa nga to actually eh. So mga rooted in Christ sila. So hindi naging mahirap sa kanila mag-decide at pumili ng lifetime partner kasi guided na sila ni Lord simula pa nung bata sila. At yun nga, nako-confirm through the parents, di ba? Si Brother Celso nag-lawyer up na, dinaan na sa Erica, wag mong hihiwalayan si Joby. So siguro, meron ng discernment si Brother Celso na there will be times na magsusway to o magdadalawang isip to, pero dinaan na ni Lord wag mong hihiwalay. He's gonna be your rock, di ba? So, yun yung godly advice ng mga natin, mga parents, na may wisdom din naman talaga kay Lord. So, again, importante talaga na tayo ay may relationship kay Lord. Uuwi tayo sa relationship kay Lord. At paano natin mabibuild yung relationship na yun? Ay sa pamamagitan ng pag-attend ng service, panonood ng mga ganitong episodes natin, yung mga gawain, pag-pray, pagbabasa ng Bible. Kasi, again, hindi ka makakarinig kay Lord. Wala kang, kahit anong pray mo, Lord, siya na ba? Pero kung wala kang relationship kay Lord, pray ka ng pray, pero hindi mo marinig yung answer ni Lord kasi hindi ka naman nagbubukas ng Bible. Puro ikaw nagsasalita, hindi ka naman nakikinig sa fellowship. Yun pala, nangungusap na sa'yo si Lord through Pastor Alex, sinasabi na directly pero hindi ka nakikinig, puro lang ikaw. Kasi nga wala yung relationship. So, importante talaga na pagsusumikapan natin yung relationship kay Lord. Kasi yun, doon talaga nag-uumpisa lahat. Doon nag-grow lahat. Yung faith mo, doon mo rin ma-appreciate yung grace. Lahat-lahat doon talaga nag-uumpisa. Kaya, thank you, Lord. Meron pa ba kayong gustong ibilin sa ating mga CSM o i-share Ako, before we very quick close? lang po. Ayan. Something na parang later na sa relationship namin ni Brother Joby ko natutunan. And I think very timely to, lalo sa panahon ng social media, na parang nanonormalize yung okay lang magpalit-palit ka ng partner, pag meron ka lang nakitang red flag, aalis ka na agad, or something na hindi mo gusto, kahit gaano kaliit or kalaki, aalisan mo na agad. I think as Christians, it's important na clear pareha sa inyo ng partner nyo yung goal nyo, which is dapat marriage talaga. Kasi kung dun pa lang, I think yun yung pinakamalaking red flag that you have to look out for, na kung hindi marriage ang goal ng partner mo, then maybe you should pray na, Lord, eto ba talaga yung ibibigay mo para sa akin? Hindi siya dapat, parang yung pag-boyfriend and girlfriend, hindi siya para lang masabi na may boyfriend ka or may girlfriend ka, or I don't know, para lang to keep up dun sa kung ano yung uso. Yes, dun sa trend. So, dapat talaga ang goal nyo is marriage. Maraming magsasabi na parang nakaka-pressure naman ang bata pa namin. Pero yun talaga kasi parang di naman tayo nagbo-boyfriend or girlfriend para lang Just to play around. Yeah, or maging masaya ka lang temporarily. Dapat yun yung goal, yung ultimate goal. Thank you, Lord. Tama yung sinabi ni Sister Erica. Kaya nga dapat nang hanapin mo yung believer in Christ. Kasi pag paras kayong believer in Christ, alam nyo na marriage is very important. At yun din talaga dapat yung goal nyo. Sister Sarah, Brother Ian? Hindi, sa akin ka. So, katulad ng sinabi ni Teeka, kasi, lagi ko rin ina-advise sa mga kababata ko, yung mga mas bata sa akin, lalo na yung mga taga-center, kasi yung mga kapatid ko na rin yung mga yan, na date to marry. Date to marry talaga. And, mapababae ka man, mapalalaki ka man, you also need to take care of your heart. Hindi pwede yung puso lang niya yung aalagaan mo. Dapat pati yung puso mo, may security. And by doing so, you need to ask for the Lord's guidance para sa kung ano mang relationship yung gusto mong magkaroon. So, yun lang po. Sige, thank you, Lord. Bago tayo siguro last song, let's close in prayer muna through Brother Dave. Ayan, sige. Thank you, Lord, sa mga sharing ng ating mga guests ngayon. Sobrang insightful. Sana ang ating mga CSM nakikinig. Kasi tulad nga nung ating mga natutunan, God is good, yung kanta kanina ni Yung kanta yun? The Lord, you are so good. So, kasi nature ni Lord talagang maging good eh. So, kinento nga ni Brother Ian na dami niyang kalokohan dati. So, parang feeling niya, I don't deserve this na may ganitong ibigay na partner. Di ba? Sa dami. Pero hindi eh. Faithful talaga si Lord regardless kung ano ka.
nakita niya yung puso mo na willing kang magbago and all, binigay niya talaga yung pinagpe-pray mong partner na laging nilalapit ka kay Lord. So, ayan. So, Lord is good talaga. Sige, let's close in prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you. Thank you, Lord, sa naganap na awit ng pag-ibig, Lord, na about making decisions, lalo na sa marriage, Lord. Thank you for reminding us, Lord, na ipag-pray ang aming partners, ang magiging future partners ng CSM. And for reminding us, Lord, na sa inyong standard na kailangan believer, kailangan ilalapit kami kay Lord, ilalapit kami sa inyo, ang relationship ay sa inyo umiikot, Lord. Thank you, Lord, for the guidance sa mga stories na na-share ng aming guest today. Thank you, Lord, walang ibang mag-glorify kundi kayo lamang. And thank you, Lord, sa pagkilos niyo sa buhay nila, sa patuloy na guidance at blessing. We're still early sa aming married life and marami pang haharapin. But hindi kami worried, hindi kami nag-aalala dahil laging nandyan ka, Lord. And as long as sa future ka, wala kaming pag-aalalahanin, Lord. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sing to the Lord, for we are His. Praise His holy name. For His anger lasts for a moment, but His favor lasts for a lifetime. I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. Sing to the Lord, for we are His. Praise His holy name. For His anger lasts for a moment, but His favor lasts for a lifetime. I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Dwell in the house of the Lord, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, mga kapatid. God bless. God bless. Thank you, Lord.